Good morning! Good afternoon, Good evening. sa lahat ng mga listeners, and welcome to Pantry Talks! Pantry Talks. Pantry Talks. Pantry Talks by Potitos Corner. I'm one of the Potitos, Tito Z. Hi, I'm Tito Vitz. At ako naman si Tito B. And I'm Tito G. Welcome sa aming Halloween special. Kamusta naman ang aking mga potitos? Kamusta ang mga araw, mga weeks nyo? Ikaw, Tito G, kamusta ka? Nice. Pagod. Lagi na lang pagod si Tito. Napagod ka ba, ha? Lagi ka namang nasa bahay. Napagod ako nung sasabihin ko. Napagod mag-work from home. Si Z, kamusta? Kayo bang mga on-site dyan? Ako, sa araw. Hybrid. Pagod ako sa araw na to. Kasi trick or treat. Tapos, event. nagpapuhat naman. Nagpabuhat. Sa amin naman ni B, no? Pagod ka rin. Sa amin naman ni Tito JB, sa office yun. May event sa office, no? Mga trick or treat din ng mga bata-bata. Ang daming tao. Kaya nga eh. Pero more of kay B kasi madalas PM yun sa PM shift. So, sa hapon ako hindi ko na naabutan. So, nung nag-start yung event, pauwi na kami. Pero nakakatamad yung this week kasi alam mo yun yung vacation feels na kasi, di ba? Long weekend, yun. So, medyo nakakatamad mag-work this week. Undas vibes. Yeah. Maraming nag-aabol ng trabaho tapos may makulta bata sa gilid mo. Trick or treat. Tapos di ka sure kung yung bata na yun. Tao ba talaga? Yeah. Ayun So, makabalik tayo. lang. Sino ba dito ang naniniwala at sino hindi sa mga multo? Diba sabi nila, sabi nila kasi to see is to believe. Pero never in my life pa akong Nakakita. nakita. Pero siguro paramdam hindi rin eh. Baka nakasarado yung yung ghost radar ko. Diba may tinatawag na ghost radar. Third eye. Oh, baka So basically nasa hindi ka. Leaning ka sa hindi. Hindi siguro naniniwala ako sa sa possession yun. Pero may explanation ka ba doon? Kung bakit? Mamaya pag lumalim na yung ating kwentuhan. May ikwento ako na I-save natin yan mamaya. And then, Kayo ba? How about you, Tito G? Si Tito G. ako, parehas kami ni Wits na hindi nakakita. Pero ako naman, naniniwala talaga ako. Ako nga gustong-gusto ko makakita eh. Sabi ng mga may third eye. What the fuck, What you bro? wish for? Be careful. Sabi ng mga may third eye, naku, wag mong hilingin, sabi nila. Ako curious din kasi hindi ko anong feeling, saka ano ba yung experience. Hindi kasi pag nakita ko, tititigan ko lang. Baka magtitigan lang kami ng Hindi ka pa ready na kung anong i-react mo pag nakita ka ng gano'n. Parang, siguro matatakot din kasi kung biglang may makita ka sa paligid kasi ikaw lang, di ba? Fear of the unknown eh. Pag di mo talaga alam, minsan Pero parang tatakot ano ka rin eh. Parang medyo, nakakita na ako, parang medyo matutuwa ako nun eh. Achievement. Parang di ko kaya yun. Kumbaga point of view mo, achievement makakita. Parang siyang achievement eh. May naalala ko steal eh. What the fuck, bro? No way! Minsan nga dun sa mga provinces, di ba? May mga, wag madidilim na part.
Minsan talagang tinititigan ko pa kung baka may dumaan o ano. Wala Wala ba yan? Wala. May paliwanag din siya ganyan na mamaya na lang natin i-explain. Si Z naman, anong take mo sa multo or supernatural in general? Multo, hindi ako naniniwala. Pero, naniniwala ako sa kaluluwa. Sa mga kaluluwang ligaw, naniniwala din ako. Kumbaga, hindi ka naniniwala sa ghost, pero naniniwala kang may soul. Multo din yun eh. Multo yun, Hindi. di ba? Iba kasi, ang ghost kasi is, nananakot. Hindi naman, ghost is the kumbaga yung, tawag nito, yung material appearance ng kaluluwa. Kumbaga yun yung parang nakikita ng mga living, di ba? So para sa akin, alam kong may kaluluwa out there, pero hindi sila nakikita ng mga tao. Simple lang ang explanation ko kasi dyan. I mean, medyo religious siya di ba? Pero nasa Biblia siya So, kung nasa Biblia siya, Katoliko ka or Kristiyano ka, siyempre maniniwala ka sa Biblia, maniniwala ako doon. Kasi nasa Biblia yun kaluluwa, di ba, nandun? Explanation nila. I get your Gaya point. na sinabi ni Mix, possession, meron din. So, naniniwala din ako doon. Kasi sa religion, technically, hindi nga sila naniniwala sa multo Kasi, ang kaluluwa mo, either pumunta sa langit o sa impyerno So, hindi na yun mag-stay dito, di ba? Kung yun yung, belief, di ba? Pero di ba, sa Bible, di ba may purgatory? Di ba yung purgatory daw yung mga stuck yun dito? Sa Hindi. lupa. Purgatory is doon sila pipiliin kung saan sila mapupunta. Yung mga kaluluwang naka-queue. Yun. Kumbaga sa laro nyo, pre, naka-queue sila. Hindi. Ganun yun. Or like, hindi pa sila cleanse kasi complete. Yeah, they have to stay there until they are fully, cleansed. Yun yung belief. Yun nga ang sabi. Kasi, salvation. Parang madalas kapag may mga multo, matik pag sa Christianity to be exact matik inaano nila as devil agad Kasi nga ang assumption kapag tao, ayun na, yung soul niya napunta na dapat sa heaven or sa hell. So, kung sino man yung nakita mo, kunwari, like family member, mga sabi nila devil daw agad na. Yung mahal mo sa buhay. Doppelganger. Interested din ka sa mga ganyan na Yun lagi ang assumption pag kunwari lumapit ka sa kasi may parang certification bago ka maging exorcist pag pari ka. Pag pari ka, hindi lahat pwedeng Hindi lahat. So pagka nakakausap ka ng mga may certificate na exorcist, ganun lagi assume na nila something of the devil agad. Yun ang nila. Based sa mga napapanood ko lang din. Ayun. So, ako naman. Sa side more of scientific ako. Ganun din. Yung, kumbaga, yung physical, feeling, dahil nga di rin ako nakakita, halos magkaka-connecta lang din yun sa atin. More of, mas nakaka-feel lang ako. So, naniniwala ako na parang yung mga multo, energy lang sila. Kasi, minsan, alam niyo yung typical sa movies, yung namamatay-matay yung ilaw. Kung legit siya, tas kung ang paliwanag nga is yung scientific na energy sila, kaya talaga nila mag-disrupt ng current, di ba? So, kasi madalas naman yung mga movies inspired sila sa something So, baka dun kinuha. Yun yung naisip ko lang na kaya yun yung sa akin. Pagdating sa supernatural, or yung multo to be exact, feeling ko mga energy sila. Yun ang manifestation nila. Wala silang physical na kaanyuan. Parang kay Z. Yun. Makes yun naman sa akin. Makes sense. Well thought. So, puntahan natin yung natin. Yung first topic natin, no? Which is yung The Lost City of Biringan, di ba? So, kayo ba? Ano bang take nyo dun? Kasi yung Lost City of Biringan daw, ano daw siya? Isa daw siyang mythical, invisible city na located dun sa Samar. So, marami na ring nag-feature dito sa mga KMGs na mga Halloween special, no?
Pero ayun nga, yung like yung napanood ko dun sa KMJS dati na parang meron daw matanda na bigla na lang daw kinuha ng mga parang fairy-like na entity. Mga ano daw yun parang mga diwata. Ano siya Sabi, mga Encanto daw Encanto. Oo, Encanto, di ba? Di ba? Ano ba yung Encanto, diwata rin yun, di ba? Mga ganun. Hindi, iba. Ano siya? Well, parehas silang supernatural, pero ano siya, iba yung medyo diwata Mga spirits din. Kasi ano parang siya, kung lore-wise, ang diwata, madalas yan Pag masamang diwata, maganda yan na illure ka para kaya pala may mga ganun. kwento-kwentong sumasama mga lalaki. Yung Encanto rin kasi, nangliligaw din. So, in a way, yun nga, halos same lang din siya. So, iba lang yung ways. Balikan natin, no? Yung napanood ko nga doon. Di ba nga, pagpunta daw niya doon sa Biringan, parang nilulure nga siya daw na magstay doon sa city. Sobrang ganda daw ng city. Sobrang modern, sobrang ganda. So, sobrang daw, alam mo yung parang ang unlad-unlad niya. Mukha daw Wakanda para daw Wakanda. Wakanda ng Pilipinas. Ganun daw. Sobrang futuristic niya. Tapos yun nga, ewan ko, parang yung kwento ng matanda doon, hindi daw siya nagstay So parang hindi niya alam kung paano siya nakaalabas ulit. Pero, ayun, siguro, dahil nga choice niya na lumabas, baka pinayagan din naman siyang lumabas. So, tapos parang yung isa pa pala dong yung parang isa pang na-feature dun sa Biringan City, no? Meron silang na-capture sa CCTV na may ilaw. May bus. So yung bus, 'di ba tumigil siya dun sa may parang waiting shed. Nung papala sabi daw yung waiting shed na yun, sa likod nun, yun daw yung parang isa sa entrance nung Biringan. Di bumaba yung lalaki. Pagkababa nung habang naglalakad yung babae, yung lalaki na tumawid, bigla daw nawala. Pag di invisible. So baka siguro pumasok dun sa naging invisible bigla pagka lagpas dun sa waiting shed pagtawid niya, di ba? Tapos, yun nga, sabi nga nung mga experts sa video, hindi naman daw edited. Kasi, Pero, di ba yung typical na CCTV, lalo na pag gabi, medyo grainy siya. Pero, hindi siya masyadong visible, kumbaga. Pero kitang-kita mo talaga dun sa video na nawala talaga. Hindi nga siya mukhang edited. Tsaka, may bumaba talaga dun sa bus. Ang lupit nga Sabi may nakabalik siya. Ano parang nakabalik? Hindi, bumaba siya sa bus. Hindi na naman natin kilala kung sino yun. Hindi na na-capture kung bumalik ulit. Basta pagkatawid niya doon sa yung sa likod ng waiting shed, bigla na lang siyang nawala. Ayun. So, hindi natin alam kung taga mundo natin yun o taga Biringan yun. So, hindi natin alam kung babalik pa siya ba rin. Ba't kaya tumawid din sa atin? Pero sabi nga marami daw portal sa Samar. So, scattered siya throughout iba't ibang lugar daw sa Samar Napanood ko rin siya. Pero kasi kung KMJS lang kasing gagamitin natin na basis, kung papansinin nyo dun, yung mga na-interview nila, iba-iba yung sinasabi. So, parang may inconsistencies, di ba? So, kaya parang ang hirap na rin paniwalaan kasi, di ba, yung isa, Encanto daw, ganyan. Tapos, yung isa, mayaman na daw na bansa. So, ano ba talaga? Parang, ano talagang meron doon, di ba? So, kaya medyo, magiging skeptic ka talaga pagdating doon. Pero, pagdating naman doon sa mga proof, mukhang legit naman. Mukhang kung pwedeng planted kasi ang gaganda ng mga kuha pero mas hindi edited. Mas naniniwala ako hindi edited pero pwedeng planted. Kasi meron yung parang mga ilaw-ilaw na syempre gubat yun So ang labo na merong
high-rise na ilaw-ilaw doon. Yun yung kasi napanood ko video eh. Yun nga yeah, eh. Tapos may mga building eh, no? Ayun yung ano. Pero hindi kaya ano lang yun. Alam mo yung ano, yung mga... well, ito, hindi ko alam kung ano yung scientific explanation, pero di ba sabi nila kapag naka-video ka daw sa madilim na lugar, yung mga parang spirit balls o yung mga Orbs. yung mga maliliit na ilaw-ilaw, ganon. Hindi, actually hindi ganon eh. Hindi siya ganon. Ano siya eh, para talaga siyang, di ba gubat yung view? Tapos may area lang na may ilaw. Tapos, kumbaga isipin mo nasa forest ka, tapos malapit ka na sa city. Ganon. Eh sabi nila, sa direction daw na yun, wala naman daw city. Yun na sabi eh. Parang ganon. So, ang weird na may ilaw-ilaw dun. Na parang city. Parang isipin mo nakita mo yung BGC dun. Parang ganon. Invisible daw siya eh. Pero parang nga daw Wakanda talaga, ang liwanag. Alam, ano ba yung parang isang explanation dun na parang ma-imagine natin. Alam niyo ba yung sa sa may Rockwell, yung mga ilaw-ilaw doon? Rockwell? Sa may building. Sa mga building. Yung ganun daw yung itsura. Parang ganun nga daw. Pero kasi, di ba doon din nga sa mga interview, parang ang outro nila nun, sabi, nagpapakita lang yun daw yun sa mga naniniwala. So pag ganun, tunog kulto na sa akin. Kaya Hindi naniniwala. Parang kailangan maniwala ka muna. Yung iba nga, di naman sila naniniwala, aksidente lang nila nakita. So ano ba talaga? Oo, di ba? Di ba? Parang ang daming inconsistencies. Kaya, yun nga dun sa matanda na kinuha. Bigla, sa lang daw yun eh. Parang umaga pa nga daw yun eh. Naglalakad-lakad lang daw siya. Bigla daw siyang kinuha. Bata pa siya nun eh, di ba? Dalaga pa daw siya. Parang gusto ata siya asawahin ng isang taga doon. Encanto. Pinapastay siya doon, Chris. Pero if you think about it, hindi lang naman, well, syempre yung Biringan, very particular siya na mayaman daw or modern city, di ba? Pero kung isipin mo, kada area naman dito sa Pilipinas may stories about, Encanto City, di ba? Like, dito sa Luzon, meron din. Sa Mindanao, for sure, meron din. Like, sa Cagayan, sa Mountain Provinces, more so doon, di ba? So, ewan ko, tama yung sinabi pangalan nito ni Tito B kanina na, medyo skeptic ka pag kahit mapakita na yung mga videos na yan. Kasi yun na yung kultura ng Pilipinas kung tutusin yung mga Encanto. And wala naman talaga siyang scientific, and even if lagbas tayo sa scientific, wala rin naman na ipakitang, legitimate proof din kung tutusin. Para siya kasing kinukumpara din bukod sa Wakanda, para sa real life, yung The Lost City of Atlantis. Parang ganun yung gusto nilang dating di ba? So, version ng Philippines. So, feeling ko nga, na lang yun, haka-haka na lang yun. Dagdag kwento na lang, ganun. Parang, possible feeling ko, yung psychology din, parang ginamit siya dating panakot sa mga bata. Pwede. Para hindi ka maggala. Di ba syempre kasi dati, parang wag ka dadaling ka sa Biringan. Okay, lalaro hanggang gabi, di ba? Mga ganun. Tas classic ka, parang pag nari ikaw, kinuwento mo sa kaibigan mo, tas napasa, kaya nadadagdagan na yung kwento, tas nagkakaroon na ng inconsistencies. Iba na kasi yung kinuwento ni ganito sa kinuwento ni ganyan. Ako, feeling ko yun lang yung naging psychology dun. Yep. Na may una lang na magulang na nagsabi na, nagatungan. Tas along the way, napangalanan siya na Biringan, ganun. Hindi ko rin alam paano umabot doon. Pero ako, feeling ko yun na yung doon pinaka-paliwanag. Feeling ko lang. Or pwede rin na existing talaga siya dati. Kasi, syempre, nung colonized tayo era, kumbaga, baka meron talagang city na Biringan Tapos nawala siya. Tapos parang naging kwento na lang siya ganun. Baka may something area doon na Biringan talaga. Tapos yun na yung ginamit. Baka ganun. Kung tutusin, kasi parang, parang
Hindi kasi alam niyo yung kwento ni, yung nasa Netflix, yung kay Father Severino. Parang yung simbahan daw na feature dun, nawawala daw yun eh. Lost church siya eh. Parang ganun. Familiar ba kayo doon? Anong title nun? Hindi, sa Pilipinas din kasi yun eh. Tas true to life siya. Actually, inspired lang pala. Mahirap sabihin true to life kasi aswang and ano yun. Aswang yun, the first Filipino serial killer. Oo, si Father Severino. Sa Netflix, ang ganda nun, pre. Ang ganda nun, pre. Malyari. Malyari, tama. Si Father Severino Malyari. Ang nangyari kasi doon, hindi ko nakikwento yung movie Parang ang ending, kasi di ba pari siya? Tapos basta naging serial killer nga siya. Tapos ang ending nun, parang pinaliwanag dun sa movie na yung simbahan na sinasabi dun sa history, nawawala siya ngayon. Somewhere sa Pampanga. Lupit naman. So, parang ganun. Hindi mo ba napanood yun? Kala ko napanood mo. Napanood ko na, pero hindi mo binasa yung sa ending. Kasi parang may paliwanag yun sa ending yun. Ganun. So sabi ko nga, parang gusto ko mag-expedition hanapin yung simbahan. To put an end to it all. Tumbiringan muna, pre. Tumbiringan, diba? City of Gold eh. Di parang ganun din yan no? Na part siya ng history. Baka nabanggit na sa history yung Biringan. Tapos, dahil na itchapwera na siya, ganyan, dahil nga merong something yung na yun. Totally siya nawala. Tapos nung may mga nakakaalam pa, naging parang supernatural siya sa mata ng iba. Parang feeling ko ganun. Baka lang. ng kwento. Oo. Kwento-kwento na lang talaga yan. Tingin ko rin. Yeah, nga eh. Pero, well, we can never say. Never know. Kasi Atlantis nga nasa Bermuda Triangle daw. Ang dami masyadong conspiracy theory pero ilang na ang sumubok hanapin yung Atlantis di ba? Pero wala naman. Kasi, sa intro pa lang ni Vito, sabi niya mythological Alam naman natin lahat ng ibig sabihin ng myth ay hindi siya real. Yeah. It's just a myth. It's a myth. Yeah. Pero yun, kumbaga kung wala namang masama, di ko maniniwala ka. Diba? Kasi, unless, maapektuhan yung buhay mo maniniwala. Parisan ba yan? Speaking of diwata, punta naman tayo sa mga supernatural lang as in general. Kasi, aswang, di ba? Kasi alam ko na banggit ko na to sa inyo, pero meron kasi talaga akong matagal na tanong na dyan sa aswang. Kung totoo ba sila? Parang alam ko na to. Wala. Kumbaga, yung mga shapeshifters di ba? Ba't di sila lumaban? Ba't di sila lumaban? Hindi. Kasi yung tanong ko talaga dyan, di ba? Ang aswang, mangkukula, mambabarang, it go way back Kumbaga, dating-dati pa. As in, super way back. So, kung existing talaga sila, ba't nung sinakop tayo ng Espanyol tsaka ng Hapon, hindi sila lumaban? Kasi hindi ba parang advantage natin yun, pre. Kaya mo maging mambabarang ka, di ba? Parang yung barang, kaya mo magpasukan ng ipis. Ganun yun Sabi mo, hindi ba advantage yun, no? Parang... Bakit ang dinadali lang nila yung kapwa Pinoy nila, di ba? Kumbaga, mag-exercise ka na ng dark arts. Gamitin mo na sa tama, di ba? Tapos kunwari, gamitin mo sa kabutihan. Oo, di ba? Para sulit naman yung kaluluwa mo. Hindi, kasi di ba ang sabi nila, pag nag-engage ka sa dark arts. Ay, hindi, legit to. Di ba pag nag-engage ka sa dark arts, like kulam, barang, ano na daw yun yung soul mo, parang binenta mo na sa demonyo baga, parang guaranteed hell ka na So, parang wala na no? Parang, so, ano mo na lang, pagandahin mo na lang yung paligid mo, di ba? Paalisin mo yung mga mananakop. Pero ba't di nila ginawa? Doon ako talaga na, nahihiwagaan Hindi sa kanila. Bakit sa kapwa Pinoy lang, no? Oo, no? Kumakaaway lang nila. Sige, sabihin na natin kung baka hindi totoo yung dark arts, yung magic and all, aswang. Siyempre may physical advantage yung aswang
Ay, Sino eto, mo pre. nagiging ato ka? Parang dagdag mobility yun eh. Parang, bakit di nila? Walakas ka. Oo, di ba? Well, kung paano siya i-portray sa modern age natin, di ba ganun yung aswang? Kung siya nakapag-transform, meron silang physical advantage sa average na human. So, technically, kaya nila lumaban nun, pre. Isipin mo, binabayoneta na yung tropa mo. Aswang ka, wala kang ginagawa. Hindi, di ba? So, anong pumipigil sa kanila, di ba? Parang, yun yung ano bakit? Ang daya. Ang selfish naman nila, gusto nilang gamitin sa kaaway lang nila, di ba? Hindi ba? Para, ano Baka, lang. baka siguro outnumbered pa sila nung panahon na yan. Hindi, kahit na, kunwari, city nyo lang. Kumbaga, yung town na lang pala. Town nyo. Kaya mong pumitas pa tuwing gabi, pre. Pa isa-isa, no? Kung umitas ka ng mga gwardiya sibil. Kasi pag natakot naman sila, aalis sila eh. Oo, kumbaga mag-i-instill ka ng fear, eh. Grabe, merong ano dun, hawk-like creature. Sabihin ng gwardiya sibil, what the puta, what the fuck is that? Ano, di ba? There's a big dog. There's a big dog. Makakita ka ng tao, bigla naging aso, eh, di ba? Hindi ba naman takbuhan yung mga Kastila tsaka Hapon dun? Maging baboy, no? Pero madalas, di ba, baboy? Baboy. Ang inefficient nung manananggal, eh, no? Parang Iiwan mo yung second half mo. Para magkaroon ka lang ng fight. Kaya makontra, pre. Ang bigat daw kasi, ang taba daw kasi nung manananggal, pre. Tapos pag mag-uumag, kailangan mong bumalik. Oo, di ba? Parang kung manananggal ka, malas mo naman sa dami ng pwedeng aswang, eh. Nalit ka, no? Papasok na siya sa pre. Sa powers na walang kwenta. Hindi, kasi assuming na, di ba, hindi nila choice. Siyempre, nasa lahi daw. Tapos, kumbaga, kailangan nila na maging aswang at least siguro once a month. Parang yung, di ba, parang ganun eh. Kailangan lang nila kumain ng atay daw ng tao. Oh. Hindi naman araw-araw kailangan eh. Parang kaya pa rin nila makisalamuha ngayon sa atin eh. Kumakain pa rin sila ng human food, di ba? Parang maintenance nila yung Pero, kung isipan parang ganun. Kung isipin mo, parang lugi talaga yung manananggal, pre. Kasi ang naging lang niya, wings. Tapos super long tapos hindi tongue. pa siya pwedeng lumayo. Kasi kapag lumayo siya, hindi siya makakabalik sa katawan niya ng ano. Oo, na in time, di ba? Parang pag umaga masusunog siya. Tapos sa gabi lang, hindi man lang siya makapag-sightseeing kasi yung dilim-dilim. Yeah, nga eh. Hindi, baka naman meron silang, dagdag, mayroon silang enhanced vision, di ba? Pwede naman yun. Pero, wala lang. Feeling ko lang lugi lang sila. Kasi ang daya ng aswang. Yung Enhanced hearing. Straightforward, nakakapag-transform sa aso. Di ba? buo yung katawan niya naman. Oo, wala siyang weakness masyado. Ayun, nanggal, kailangan maganap ng safe spot eh. Tago muna sa ilalim ng banana leaves yung lower half. Hirap din pala maging manananggal. Lugi nga, pre. Habang hinalipad ka na. Mapaparanoid ka. So na yung tangin na. Yung ano ko, baka makuha, lagyan ng bawang at asin. Wala na naman. Baka may rabies. Alam niyo ba na yun yung unique? Tinira yung other half. Hindi, actually, kaya nabanggit ko rin yung manananggal. Isa yun sa mga unique na, sa atin, na mythical creature. Unique siya sa Pilipinas. Kasi kung iisipin mo, halos lahat ng aswang, medyo meron siyang counterpart sa ibang bansa. Like, yung aswang na kaya magpalitan nyo, may mga shapeshifter. Yung tikbalang, kabaliktaran lang nung centaur. Mga diba? So, pero yung manananggal, sa Pilipinas lang naisip yun. Unique talaga siya. Siguro, kasi, ang mayahalin tulad natin dyan, harpy, pre. Pero hindi napuputol yung lower half. Oo, tsaka ang harpy, nasa kamay niya yung pakpak niya eh. Ang harpy, diba? May feathers siya, may feathers. Oo, ang pinakamalapit na nga si succubus eh, inspiration ni Queen of Pain.
Pero di ba na hindi napuputol yung ano niya. Pero kasi yun, demon siya. Demon siya eh. Yung sa last something ata yung succubus eh. So hindi siya manananggal Unique talaga yun, pre. Dapat proud kayo, pre. Proud Filipino. Galing na nag-isip nun, pre. Kung sino ka man, ang lupit mo. Manananggal lang sa kalam. Kasi pag kapre, di ba, yung Cyclops? Or Bigfoot. Giant na, Bigfoot. Pre? Talaga ba? Ha? Malaki. Kasi technically, malaki lang naman yung kapre. Cyclops? Cyclops is one-eyed eh. Hindi, pero yung size. Yung build nga, yung size. Siguro sa US, Bigfoot siya. Pero si Bigfoot may sighting eh. Hairy siya eh, tsaka hairy. Mga duwende, meron din sa ibang bansa eh. Gnomes. Di ba? Buong mundo yun, yung may dwarves, di ba? May dwarves. Yung tanong ko, di ba, historical. Isipin mo naman ngayon kung may aswang, bakit hindi na sila nag-e-exist ngayon? Parang may narinig ka na ba ngayon na namatay dahil na aswang? Na-aswang yung asawa lang, mga ganun. Meron yung, meron pre. Yung anak daw. Kasi, di ba pag inaaswang, pag nadilaan daw yung belly, parang makukunan. Sa mga buntis. Maano yung bata. Parang legit daw yun eh. Hindi kasi isipin mo sa panahon nga ng CCTV, no? Parang hindi na sila makakilos. Baka na-extinct na sila, no? Ay, kung ako, ina-approve ko na yung premise na existing sila, tas required nila yung sustenance ng human liver. Kung baga na-extinct kaya sila dahil nga parang ang hirap na mag-hunting ngayon. Kasi liwanag na, unari, taga-BGC yung aswang. Paano siya hunting doon? Ang yaman ng aswang. Baka naging instinct sila nung pandemic. Kumbaga, kahit nakapunta na ba kayo ng mga probinsya, mga classic lang sa Mindanao, kahit doon yung gabi, hindi pa rin ganun katahimik eh. Kumbaga, busy na rin yung mga tao ng gabi. Hindi na siya yung kagaya talaga dati na paggabi, total silence eh. So, parang kumbaga hirap din talaga silang gumalaw na. Feeling ko, kaya baka na-extinct na sila. Pero may nag-viral na video, di ba? Ano yun? Parang recently lang yun eh. May na-capture na tik-tik. Sa Cavite. Yung sa Cavite. Yung lumabas sila sa bahay nila. Oo. Tapos nandun daw sa bubong. Napanood ko yun. No? Diba? Pero kung so, baka parang endangered species pa lang sila. Hindi ba sila? Hindi. Tinatanggap na natin yung premise na existing sila. Di ba? So baka hindi pa sila ganun ka-extinct. Pero hirap lang talaga makadali na ng human liver kasi nga ayun pre, di yun makakalaban sa mga Hapon, sa mga Kastila. Wala namang buntis doon sa bahay. Yun. Okay lang yung mga tiktak kaya nga di ko binabanggit kanina. Pero from own experience, hindi naman own experience, pero yung sa pinsan ko kasi. So dito lang sa compound, no. Ayun nga, yung nakwento niya, buntis kasi yun nung this year lang. So yun, naaswang nga sila. Parang ang forma daw eh. Aswang yata eh. Ang forma kasi alam mo daw, para daw nag-chronosphere, pre. Kasi so ganito. Hindi siya nag-stop eh. Siya. So, di ba umuulan daw? So, di ba pag umuulan, maingay yung paligid. Kasi nga dahil sa droplets. Sa raindrops pala, droplets. Right? Tapos, tumatahol daw yung mga aso. Tapos, bigla daw tumahimik. For like 5 minutes or 10 minutes. As in, hindi daw nila rinig yung raindrops. Hindi daw nila rinig yung tahol ng aso. Parang complete silence lang daw talaga. Tapos parang tumigil talaga yung ulan. Hindi pre. Kasi after nung 5 minutes, bigla daw nag-resume yung tahulan ng aso, nag-resume yung ulan na malakas pa rin. Alam mo naman, di ba yung pag-ulan parang nabingi. Men. Parang ganun daw talaga yung feeling. Ganun daw yung experience. Presence of the Dark Lord. Dumaan si SF. Tapos ang pre,
Parang may kumakalampag daw sa bubong nila, ganun. Ay, nako, yun na nga yung tik-tik. Feeling ko tik-tik yun eh. Or aswang. May buntis dun sa nila. Wala. Meron pre, yung pinsan ko nga buntis, kakapanganak na lang. Kakapanganak lang. Pero hindi na Magkaibang siya buntis sa kakapanganak lang, ha? Pero hindi na siya Hindi, buntis. buntis siya nung time na yun, syempre. Hindi ka. Ngayon, kakapanganak lang. Kaya na. Kakapanganak Hindi kasi lang. kayo Nanganak na nakikinig siya pre, oo pre. Nanganak na siya pre. Sorry. De, pero actually, meron na akong tik-tik story eh. Kasi, dito sa bahay, si ate, nung pinagbubuntis niya yung panganay niya. So, ganun din. Alam mo naman yung bahay namin, di ba? Kasi tambayan ng tropa. So, mga high school friends ko. Dito kami, hanggang madaling araw. Kwentuhan lang. Nood-nood, ganyan. Tapos, may narinig namin yung tik-tik, ganun. Alam niyo yun? Nakarinig na ba kayo nun? Ano yung Yung anong basta- tunog? Parang Yung pakpak tunog ng ganun? tik-tik. Hindi pakpak, pre. Anong tunog? Doon nang galing yung pangalan na tik-tik, pre. Tunog ng tik-tik. Yung tulog na daw. Oo. Ganun yun. Kasi di ba ang Tapos- sabi nila, pag malayo daw, mahina. Yun nga. Yun nga. Ano nangyari nun? Lahat Baliktad kami siya. nagtigilan mag-usap. Kasi narinig namin lahat eh. So, the fact na narinig namin lahat, malakas. Tapos nung tahimik na kami, narinig ulit namin, mahina na. Malapit na siya, ibig sabihin. Yun nga, tapos yun yung alam din namin. Pag mahina na malapit na, takbuhan kami sa loob ng bahay talaga. Umuwi yung mga tropa ko nun, maliwanag na, sobrang takot nila. Yun yung ano, pero, well, hindi ko siya ma-count na, na nakita talaga namin. Pero legit na narinig namin. Kaya mag-testify ng mga tropa ko. Tsaka ako. I can vouch. Ayun, yun yung ano. medyo Pero naniniwala walang chronosphere na naganap. Kami yung ano lang, self-inflicted. Kasi napatigil talaga kami dahil ano nga, yung tunog niya unique eh. Iba yung sa butik eh. Di ba? Minsan narinig din natin yung butik. Mukha siyang sound effects, gano'n. Mukha siyang sound effects talaga. Oh. Yun yung sa, sa TikTok. So, kaya, hindi talaga ako totally hindi naniniwala sa supernatural. So, siguro yung explanation doon kaya nag-chronosphere. Kasi may mga aso, tapos maingay, tapos manaulan, no? Siguro ganun. Global silence yun. Hindi, pwede niyan, kung kunwari, hindi naman chronosphere, pwede nga humina yung ulan, tas nung dumating siguro siya, pati yung aso parang na-shock. Ganun, siguro. Kaya, pati yung mga aso tumigil, di ba? Kasi di pa Starstruck. Siguro may power siya para sa ganun, no? Hindi kasi na-imagine ko na parang, paano niya napatigil yung aso? Yun nga diba? Kasi pag aso, hindi naman titigil yan pag may kakaiba eh. Ay, mas nga sila, engaging sila pag may kakaiba. Oo. So kayo ba, Z, at saka Tito G? So, Horror stories. May kwento ba kayo sa supernatural? Actually, ako mismo wala eh. Pero, tina mama, well, specifically si mama, may mga kwento-kwento siya eh. Yung pinaniwalaan mo na lang. Ganun. So, honestly, parang wala. Kasi hindi ko na-experience directly kasi talaga. Kaya, hindi. Yung pag narinig mo, tunog believable. More on, anong tawag nito? Yung, hindi siya mambabarang eh. Pero, anong tawag nun? Yung, Pangkukulam? Dark arts din. Kulam. Yung kulam. So, paano ba yung kwento? So, may friend daw si mama na yung anak niya na seaman, pinakasalan yung certain babae. Mm-hmm. Na sobrang naging sobrang patay na patay daw yung lalaki. Mm-hmm. Tapos, parang, hindi ko kasi matandaan yung exact story, pero basta pina-check nila sa mangkukulam yung albularyo. Yung anak niya. Albularyo, yung lalaki, yung anak niya lalaki. Tapos parang sinabi nung albularyo na may binigay daw na belt yung babae doon sa lalaki, na yun yung parang, anong tawag nun, yung parang love potion. May tawag doon, di ba? Gayuma. Yung gayuma.
Oo, Galing yung gayuma in build form. Oo, tapos parang Holy parang na-realize nila na yung belt nga na yon parang never tinanggal nung anak niya. Parang lagi niyang suot. So, nung Talaga? tinanggal nila yung belt, parang alam niyo yun, bigla siyang natauhan bigla. So, yun. I mean, kwento mismo ng mama ko yun. So, doon ako maniniwala ako noon na pwedeng mangyari nga yun kasi but you know, yung ganung level lang. So, kumbaga. Kaya ako wala talaga masyadong contribution sa natin sa topic natin na to. pero alam mo, make sense yun yung yung gamit siya. Imbis na, di ba typical na gayuma is sinabi, Potion ganyan. sabi ko. Pero alam nyo ba na yung mas totoo yung gamit? Oo. Kasi ang paliwanag dyan, ang iniinom, dinudumi mo yan Mawawala siya sa'yo eventually. Mo. Diba? Pero ang gamit, kunwari, like belt, kahit hubad mo siya, pero nandun siya kunwari sa kwarto mo, nandun ka, malapit pa rin sa'yo kung may dark arts man, gumagana pa rin siya sa'yo Yun yung nakakamangha na belt yung naisip nung Kasi, kunwari, mga typical niyan, parang yung mabinibigay na agimat na sabi, wag mo tong bibitawan, mga ganun. Marino. Tama. Yung agimat is gamit din hindi naman iniinom or ini-intake, diba? Yun ang paliwanag doon kasi sabi nila, pag in-intake mo, wala na. Parang gagana siya. Yung meantime lang noon, parang typical na gamot, di ba? Kumbaga may expiration. Pero pag gamit siya, tuloy-tuloy siyang nakadikit lang sa'yo. Gumagana yung kung ano man yung dinasal dun sa na yun. Tama naman. Yun yung nila dyan kasi sobrang interested ko kasi sa ganun. Kaya ang dami ko nababasa. Kasi siyempre mapapaisip ko nga din di ba? Ba't kaya ganun yung ginagamit nila? Kasi pero ngayon ko lang naman. Ngayon ko lang ako nakarinig ng gamit. So, ang alam ko kasi talaga iniinom. Yung madalas iniinom. Pwede pala gamit. Yung typical, di ba, yung kukunin mo daw yung piraso ng buhok muna para gumana. Yung mga ganun yan Tapos isasama dun sa potion. Pero mas sabi, yun nga daw, mas effective daw talaga yung mas close kasi siya sa'yo. Kumbaga, mas siya, efficient, kumbaga. Galing. Kasi parang potion, pagka nawawala ng epekto, alang papainumin mo ulit siya, parang mahirap Parang palagi mo dapat pinapainom, no? Commitment siya na Makes sense. Araw-araw. May iba akong narinig din na gayumano daw, pabango. Yun. Kasi naaamoy naman, di ba? So tapos, parang yun, dahil nag-expire yung amoy, talagang you keep on spraying dapat daw. Yun nga Ganun nag-make sense yung nila. Di ba? Kaya nakakatuwa din kasi logical din mag-isip yung dark arts Hindi rin siya basta-basta, di ba? Sige mo yun, di ba? Kumbaga, sabihin natin, assume na natin na supernatural, hindi siya makatotohanan. Pero tinatry pa rin nilang pasukan ng science behind dun di ba? Diba? Parang, sige mo yun, di ba? Totoo yun na pagka-intake, nawawala siya compared sa gamit na malapit na sa'yo. Legit. Yun nga, pabango. Galing nga din ng pabango Ngayon ko nga naisip na Kasi di ba parang may mga gayuma na parang para magkagusto sa'yo lahat ng nasa paligid mo. Pag pabango, lahat makakaamoy sa paligid mo Di ba? Kaya mo na maka-attract agad. Yun ang galing. Si Tito G. Basta nga dasal doon parang yung mga mangkukulam, dinadasalan nila ng para specific lang dun sa taong target nila. Parang siya lang yung maging mabisa yung yung mga ganun kay. Kasi may ganyan din ako yung sa mama ko yung parang kinulam din siya. Talaga? Merong expert na may expert na manggagamot sa somewhere sa Baclaran. Nila doon. Kasi yung mga nanggagamot, marunong din sila magkulam, di ba? Kaya lang yung counter. Ang nakakabilib doon, yung alam niya kung ano yung pinanggalingan alam niya kung bakit siya kinulam. Alam niya yung reason. May tinanong siya doon sa mama na may nakaaway kang babae na. Sabi na. Grabe naman yan, pre. 50-50 na yung chance nun kung may nakaaway kang lalaki.
Yun din yung una. Tapos yung pinaka-nakakamangha doon, sabi niya, gawa kasi to ng aso na ayaw mo ipaihi dun sa trap ng bahay niyo. Grabe, no, ang petty. Ang petty lang legit, yun nga yun. Yun lang yung pinagawa ng kapitbahay ng mama ko dun eh. Grabe, pre. Sobrang skeptic ko na nung una eh. Kasi sabi ko, may nakaaway kang babae, no? Sabi ko, syempre, 50-50 na lang yung tasyon. May nakaaway kang lalaki. Pero ano daw yun eh. Usually yung albularyo. Ano yung tungkol sa aso? Nakakausap daw nila yun eh. Kung sino yung kumulam. Kaya ganun. Parang kaya nalalaman. Parang may kom sila sa interdimensional dark arts world. Kaya nalalaman ito. Hindi, pero sobrang lalim nung nalaman na dahil sa asong umiihi. Yung rason. Totoo yun, pre. Totoo yun. Ang galing, yung no? Mga talagang magagaling na manggagamot, mga albularyo. Kasi yung, ito naman, yung sa tropa ko, yung nanay naman yan namatay dahil sa kulam. Ayun, legit din yun. Pina-albularyo din. Hindi, wait lang. Ano yung kinamatay talaga? Sakit, pre. Anong sakit? To be exact. Cancer, ganyan, hindi. Halo-halo, pre. Iba't iba ng sakit. Dumami. So, medyo, rin ako dun eh. Medyo duda rin ako eh. Kasi, hindi, kumbaga, paano nila nauli sa kulam? May sakit din talaga yung nanay niya. Pero, may existing na. Pero alam mo yung typical na high blood, ganun. Pero alam mo yung biglang suddenly na lang na biglang severe bigla. Biglang naging severe, tapos biglang naging ang daming complications. Pero nung pinaalbularyo nga daw, may galit nga daw. May naiinggit, ganun. Ang tanong, nagawan ba ng paraan ng albularyo? Oo, namatay nga eh, so hindi. Hindi, be right away, di ba? Na-counter naman, pre. Na-counter naman. Pero, ayun nga, kasi yung ibang complications ng sakit. Siyempre, hindi na kayang pagalangin ng kasi scientifical na yun eh. Di ba? Kumbaga, so scientific death na siya. Rooted na, kumbaga rooted na yung sakit. Hindi naman yun yung parang miracle na dahil na-kontra yung ulam. Gagaling pero ka na rin. Another yun, kasi ipin mo, kumbaga may limitation din pala yung dark arts. Kumbaga. Kumbaga yung dark arts, hindi pa sila ganun sa healing, no? Yung albularyo. Mga counter lang. Mas more on sa distraction talaga yung ginawa yun. Di ba? Parang isipin mo, parang wala ka pa narinig na ang forte niya talaga is magpagaling lang. Bukod sa mga albularyo, di ba? Meron ang albularyo, nilalabanan lang din nila yung binigay na curse ng isang mangkukulam eh. Hindi yung may sakit ka, papagalingin kita eh. Diba? Parang gano'n. May ganun, pre, pero iba na siya. Faith healers na yung tawag doon. Yun nga. Kumbaga, hindi kasi ako naniniwala sa faith healer. Kumbaga, yung premise lang, yung mga, mangkukulam na dating mangkukulam naging albularyo. Di ba parang ganun sabi niya? Mm-hmm. May naisip lang ako. Yung mga ganyan, yung mga albularyo, yung mga mangkukulam. Ano rin sila, no? Updated din sila sa modern times. Kasi di nila pinapakulam yung Hindi, kasi isipin mo, sabi ni Tito Beats kanina, na yung sakit niya naging from diabetes na naging complications. Nung mga sinaunang panahon pa lang meron na mga albularyo tsaka mga mangkukulam. Tapos ang mga sakit lang noon is mga nilaso. Ngayon, diabetes na. Pinasukan ng pako. Hindi ka nagre-rely nga din sila sa science, diba? Infection lang, di ba? Nasugat ka, tapos na-infection lang. Ganun. Ngayon, diabetes na. Lumalakas, nagle-level up yung skill. Kumbaga, mas napapa-basic kasi nila eh. Para sabi, ay, nakakamatay pala yung diabetes. No? So, pag magagamit ka ng dark arts, papataasin mo na lang yung sugar niya, di ba? Parang hindi ka na masyado na papasukahin mo ng ipis. Hindi na masyadong dark. Parang low-key suffering na lang, di ba? O kaya papataasin mo na lang yung blood pressure. Siguro yung siguro naging doktor yung
mangkukulam. Hindi, di ba nagiging albularyo nga, pre? Baka nag-aral din siya ng pagdodoktor. Nag-aral din muna, no? Galing siya. Tapos galing siya sa pamilya ng mangkukulam. Ito, pre. Next time, tatanungin nyo kung meron bang background sa medicine. Para bago kayo lumapit dun sa albularyo. Nakapag-aral background pala. sa general medicine. Yan. Kahit ba may dark arts, syempre. Iba pa rin yung lamang yung may alam, pre. Makes sense pala. Hindi kasi isipin mo, mas madali yung cancer, no? Hindi, kung kaya niya magpalabas ng tumor kung saan mang parte ng katawan ng kukulamin, di ba? Parang, mas madali na siya compared dun sa dati na kinukulam na yung manghihina ka pa. O, at least yung cancer, para sure kill yun eh. Parang di ba? Guaranteed suffering. Pag nag-metastasize, di ba? So, baka magkaroon tayo ng conspiracy theory niya na yung cancer gawa lang ng mga mangkukulam yun. Kasi di ba technically hanggang ngayon, di pa rin siya, walang talagang 100% proof kung saan talaga siya galing. Kumbaga, sabi, pag kumakain ka doon ng preservatives, pero hindi naman yun guaranteed na doon eh. Di ba? At saka sinasabi lang is, tawag ito, may cancer cells na talagang mga tao. Diba? Natitrigger lang, di ba? Natitrigger lang, lumala. What if, no? Ihaano natin yung viewers natin yung mag-isip na baka yung mga mangkukulam talaga yung nag-invento ng cancer. Sila pala yung originate na. Di ba? Parang, hindi. Yun nga kasi ako, mas leaning ako sa science eh. So, yun nga hanggang ngayon. Bukod sa walang cure talaga, technically, wala talagang kung saan siya nanggagaling. Di may cancer na rin sa ibang bansa. May mangkukulam na rin sa ibang bansa. Meron din, syempre. Tingnan mo nung ancient, yung medieval times, di ba yung mga witches, kaya nagkaroon ng tawag nito, witch hunt, di ba? Ng era ng Europe, di ba? May so witch hunt yung mga may mga budo-budo nga rin pala sa ibang bansa, Iba nga lang yung term, pre. Pero basically witchcraft siya pa rin yung pinaka-term. Actually, hindi na, ang alam ko yung mangkukulam, witch na rin yun sa sa English yung translation. Tama. Yep. Ginagamit ko lang yung dark arts kasi para general, walang gender eh. Kasi di ba parang sabi nila pag witch, lalaki. Ay, babae. Wizard, pre. Pahari-Potter na tayo. Hindi, pero di ba parang stereotypically, babae ang witches eh. So, yan. Kaya dark arts lang, pre. Kaya hindi witchcraft. Pero yun nga. Ganun nga yun. Baka lang, di ba? Sila pala talaga nag-invento. Ang galing ni Z, naisip niya yun eh. Na nagiging modernized niya yung kumulam eh. Kala ko naka-iPhone lang eh. Tinatawagan yung yung ibang kumulam para malaman. Ano ba kinulam mo dito? Parang ganyan. Naka-Discord na rin sila. Ba may Discord lang eh. Tapos amazingly, sinasagot naman nila, no? Hindi kasi ganito yan, nag-away ng dahil sa aso. Sige. Salamat sa info. Video call muna, no? Pakulam naman ito. Wala silang employee, employer, client confidentiality. Confidentiality. Wala naman kontrata yan eh. Yun ang dyan eh. Kumuha sila ng info sa manananggal. Speaking of that, di ba? Kung nag-i-exist talaga sila, ba't na ayaw nila ipakulam tong mga kurakot? Yeah. Naging political na. Oo, di ba? Kami sa inyo, di ba? Hindi lang nila ginagamit sa tama eh, di ba? Selfish, no? Selfish. Kasi natin. Parang kung ako, di ba, meron ka na ng advantage eh, kahit pa, ayoko i-ala yung kaluluwa ko, kaya nga hindi ako mangkukulam ngayon eh. Nandun ka na eh, ginagawa mo na siya eh, ba't hindi mo paggamitin siya tama, di ba? Palanday mo yung Pilipinas. May sagot ako dyan. Gawin natin conspiracy theory. Ano? Kasi, pansinin nyo, yung mga nakukulam, yung mga nababarang, usually kahit paano fairly good people, mababait sila.
Mga korok, masasamang tao na sila. Hindi na tinatablan ng curse yung mga yun. Mas malakas yung main beast nila. Mas malakas yung negative energy nila. Oo nga, no? Kumbaga baka may mga nagtatry, no? Oo. Wala ko sa pwersa. Or what if gumagastos din sila para sa protection, di ba? Kumbaga parang may binabayaran sila nagpa-practice din ng dark arts para hindi sila tabla ng ulam, no? May shield na pala sila sa It all boils down sa assets, no? Basta may pera ka, no? Kaya mong high level yung mage nila. Ano na ba? May level din pala. May rank. Para sagutin si Bito, ganun. So, oo nga, no? Kasi panigurado. Mayroon din silang dyan. Kung Pinoy sila, alam nila yung kulam na yan. Kung di man sila naniniwala, di ba? Kahit ka ng Herald na witch na, pero iba na yung kabila. Ito mas na conspiracy. What if yung mga in power ngayon, mga mangkukulam pala, ginagamit nila yung kapangyarihan nila para maupo. Yeah. Pwede. Witchcraft din. Kasi di ba si Romualdez, taga yun eh. Taga Visayas yun, di ba? Kumbaga low-key lang na or meron sila kunwari, ang nagsakripisyo na yung grandparent nila or parent nila. Para yun na yung kaluluwa na nakaalay na. Sakto, taga Leyte to. Di ba? Leyte, Samar. Hindi naman magkatabi lang. Speculation lang naman doon, pero yun nga. Pala yung matagal na lang pinaplano, no? No. Paano kaya sila tatalunin, no? Mas malakas na dark arts. Kailangan mag-practice na ni Tito G. Kailangan mo na ma-open yung third eye ko. Pero di ba, parang galing ni Zidane ulit eh. Tayo sa eh. Yun yung mga maiisip mo. Well, nandito nga tayo sa premise na existing yung dark arts, di ba? Nagkaganyan. Well, sa totoo lang, ako di ko lang alam kung saan extent ang available na dark arts sa Pilipinas. Extent, putik. Pero, somewhat naniniwala akong meron. Kasi again, kung religious lang din titignan natin, nasa Biblia din yan di ba? May mga witch doon sa Bible and whatnot. Diba? So, sa akin somewhat naniniwala din ako. Hindi ko lang alam kung gaano yung extent ng available dito sa mundong kinatatayuan natin. And kung yung dark arts na alam natin sa mythology natin, the same ba sa talagang meron sa sa totoong buhay. Ayun nga no? Pero kasi, parang sobrang super link na rin nila. Kasi, kunwari yung kulam, kaya na rin nilang magpa-possess di ba? Pag kinulam kita, papasapian kita. Gaya nga ano yung bits na ikikwento mo tungkol sa possession? Parang meron tayo na putol kanina eh. Ayun, possession, no? So, ito naman, ito kasi, diba, ito talaga based from personal experience, no? Na na rin. Pero ang first hand talaga, hindi naman first hand, pero yung talaga. Nandun talaga. Yung mga tao sa bahay, kasi ako, diba working nga, so on site. So, si Esme. Pre-pandemic? Hindi. Recently lang, pre, nito lang talaga, parang last month or last 2 months ago. So, di ba yung kasambahay namin, nagpalit kasi kami ng kasambahay. So, itong kasambahay namin, kasi, ito yung weird nga di ba? So, alam mo, di ba yung sa coffee shop? Di ba nakarating na doon sa coffee shop? Silang? Sa silang. yung, So, doon sa coffee shop, kasi doon nga, yung, pag daw may mga bago kaming kasambahay doon, may nagpapakita daw na kung ano man, parang black, ewan ko kung black figure daw. Basta entity, hindi siya. Entity siya. Tapos marami daw sila, so kwento-kwento lang din nung... marami yung nakakita o nagpapakita. Maraming entity na iba-iba. Na dun, na-attach na dun sa... Na-attach doon kasi sa mga gamit
So, itong kasambahay namin, so, meron kasi doon yung parang room doon na tinutulugan ni Nasimo dati, di ba? Kilala mo yung boy namin dati. So, abandoned na siya ngayon. Ito namang kasambahay namin, yung bago nga kasambahay. So, may ginalaw siya na parang salamin na malaki. Alam mo yung parang whole body. Yung nakakabit sa cabinet o yung nakasabit lang? Nakasabit lang. So, nakatago siya dun sa parang tinutulugan niya ng mga boy namin dun. So, kinuha siya nung kasambahay namin kasi parang gusto yatang hingin iuwi kasi wala daw siyang ganong kalaking salamin sa bahay nila. So, di tinago. Ngayon naman, parang ano pero siya. Nagpaalam siya ganun. Magpapaalam pa lang kay mami. So, kumbaga, nilabas niya para tignan pa lang, gano'n. Nilabas niya, tinignan niya, tapos nilipat niya ng place. Tinago niya na siguro kunin. Oo. Para madali na. Tinanggal niya na doon sa lugar. Parang yung may napapanood nga ako nung recently lang dito sa mga Jessica, so tsaka yung kay Noli De Castro na. Nagre-re-upload sila ngayon no? Hindi, may bago sila ngayon. Yung bago talaga. Sige. So, yun, parang na-attach nga daw yung mga entity nga daw sa mga gamit. So, parang meron nga daw na parang ayaw nilang ipagalaw. Kasi parang minsan daw, yun yung parang portal nila. So, ayun nga. So, ito na, pagka-uwi nung kasambahay namin, ang weird, bago pa lang daw sila umuwi. Kasama yung si Ate Helen yung isa pa na yung matagal na namin kasama. Yun, may third eye yun. So, ang weird na daw nung kinikilos niya nung kasambahay namin. So, no joke to Tapos parang nahihilo-hilo na nga daw. Problematic yun. Parang problema sa pamilya, tapos may problema daw sa asawa. So, parang pag ganun daw, parang may nabasa din ako dati na madali silang mamanipulate. Madali silang sapian. Ganon. Yung parang weak. Tapos hindi din strong yung faith niya kasi. So parang kasi siya Tapos yun nga, sinasaktan nga daw kasi siya ng asawa niya. So di parang nawala na yung faith niya sa taas. Kasi ganun yung nangyari sa buhay niya. So hindi nagwo-workout yung buhay niya. Kaya parang nawala na siya ng pag-asa, gano'n. So ayun na nga. Tapos bago daw umuwi, kasi nga problemado nga sa asawa, bumili daw ng gin. Bulag? Ay, gin bilog? Hindi ko alam, pero gusto daw niya talaga mag-inom nung oras na yun. Sabi nga, based from kwento nga ni Ate Helen. So di pagka-uwi nga daw, nag-inom, saglit lang. Hindi pa nga daw naubos yung gin. Bigla daw alam mo yun, nagwala-wala na. Parang nag-amok-amok na siya. Tapos, yung asawa niya, pinag-ahampas niya, sinasaktan daw niya talaga. Tapos, nagkakagulo na, yung mga tanod daw. Kasi medyo malapit lang din siya dun sa coffee shop nakatira. So yung mga tanod daw, ayun, tulong-tulong daw sila, pinipigilan daw. Sobrang lakas daw, pre, talsik daw talaga. Mayroon dun isang tanod, sobrang taba, pre. Parang talaga, parang malaki lang gamitin nating term. Ay, parang siyang gasol, pre, sa salaki. Maliit yun. Maliit. Pero ang sobrang bigat nun, men. Kilala ko yun Jumbo tawag namin dun. So, ayun nga. The name speaks for itself, Jumbo. Pre, talsik daw talsik nga daw yung tanod, men. So, ayun nga. Tinulak. Wait, paano siya tumalsik una? Dinadaganan na nga daw kasi nila. Kasi nga, pinipigilan mo magwala. Napatalsik niya? Oo, men, ganun, kalala. Grabe. Ang lakas daw talaga.
Kahit hindi mataba si Jumbo pre, mahirap gawin yun. Oo, men. Sobrang lakas daw talaga nung kasambahin namin na yun. Presensya. So, edi yun nga, dinala na nila sa albularyo. Albularyo. So, ayun nga. Ito, ang galing talaga nung, kaya naniniwala dun sa albularyo ni Tito G. Ang galing nung albularyo, pre. No, so, kinento ng albularyo. Yung mga bago daw dun, parang ayaw nga daw, parang may nagpoprotekta nga dun sa salamin. So, parang grabe kinikilabutan ako, men. So, ayun nga, no. Ako rin. Tingin ka muna sa likod mo, pre. Back bro. check lang. Huwag ko muna tumingin sa salamin. Kinikilabutan ako, men. Kasi legit talaga, men. So, yun nga, ang galing nga ng albularyo, no? Mayroon nga daw nagbabantay. So, kinento na may ginalawang salamin, no? Tapos yun nga, doon nga daw naka-attach yung isang entity. Tapos, kinento niya rin yung, ang galing ng albularyo, pre, na-describe niya yung lugar. Exactly. Ang galing, men. Tapos, parang daw yung sa bodega daw, tapos ang dami daw gamit, dun sa likod, dun daw maraming mga iba pang entity na parang nagbabantay na rin dun sa bodega. Gamit. Oo. So, ang lupit. Tapos, yun nga. Tapos, pero ngayon, okay na siya ngayon. Tapos, binigyan na rin siya ng pangontra. Pero hindi na siya bumalik sa amin. So, takot na daw siya bumalik. Sinisip pa kayo, no? Pero, kasi, tingin ko talaga, ba't kasi siya nangilam nung gamit agad, di ba? Hindi nyo sabi, pero, kaya dapat ba nagpapaalam ka? Oo. Parang si Tabi-Tabi parang Tabi-Tabi po. Legit pala talaga yun, pre. Kumbaga, feeling ko naman reasonable minsan yung mga entity eh. Kumbaga, sinabi yung magic word. Wag ka lang bastos. Kung halimbawa, umihi ka, tapos nakalimutan mong magtabi-tabi po, tapos may nagpaalala sa'yo. Nagsabi ka ng tabi-tabi po, ano yun, tawag nito? Touch move yung entity. Kumbaga hindi, tatsambahan mo na lang, sana wala dong nakatambay. Pag meron, yun lang. Diba? Akala ko magta-touch move yung yung entity eh. Wala na, kumbaga, inihiam. Merong meme niyan, yung basang-basa na yung parang 20. Yung Wait lang. Hindi pa rin tumatabi. Hindi pa rin tumatabi. Sinabi niya. Sabi lang niya, sa bandang huli. Yeah. Ganun lang. Yeah. So kayo ba, meron ba kayong mga bukod sa may mga first-hand experience ba kayo about ghosts or other horror stories that you want to share? Ako hindi ko lang alam kung guni-guni ko lang o talagang namulto ako or what na. Kasi sobrang alam mo yun, sobrang random lang na nangyari. So, high school. Tapos, one time, nakapokus lang ako sa prof namin. Sa teacher. Nakapokus lang ako. During that time. Doon sa doon sa classroom kasi namin, pintuan, pader, tapos bintana, tapos pader, tapos bintana ulit, tapos pader, tapos pintuan. So nung biglang ako napanigon sa bintana, may white, may tao na nakaputi na dumaan. Para sa akin parang normal lang yun kasi that time minsan yung mga teachers namin na lalaki naka-white uniform naman naka-white na polo. Describe mo nga siya, pre. Ano siya, yung appearance niya ba parang solid na tao or mukha pa siyang ilaw? Solid na tao. As in, may buhok. Di ko lang alam kung sino or hindi. Kasi parang ang bilis naglalakad kasi. So dumaan siya dun sa window. Kasi sabi ko nga window tapos pader, di ba? So pader na yon.
Pero walang taong dumaan dun sa next window. So parang biglang nag-disappear. Guna-guna mo lang. Straight lang yun nga, sabi ko kasi baka guni-guni ko lang or what, pero that's the closest dun sa experience ko. Pero kung tao talaga siya, kung solid siyang tao, possible doppelganger yan. Kasi kung multo, di ba ang multo apparition lang daw parang ilaw lang daw nga di ba? Na sobrang blurred, sobrang light niya. Sobrang possible. Kung totoo man yun, baka doppel. Pag doppelganger, ang daming dyan theory pa, hindi pa sobrang yan So, kasi na-proven. Parang kapag sa normal sa horror, pag nakita mo daw yung doppelganger mo, mamamatay ka daw, mga ganun yun Parang signs daw siya. Kaya minsan kunwari meron kang tropa, nakita mo siya tas tinawagan mo nasa malayo siya, parang gano'n. Madalas daw yun baka sign daw na ganyan, parang mamamatay na. Danger yung tropa. Oo, parang gano'n. Kaya madalas daw pinag-iingat yung mga ganyan Tapos sa scientific naman, parang mga daw yan, glitch, parang glitch sa Matrix. Na, di ba, baga multiverse, na ibang bigla siyang naligaw sa universe natin. Unaware din siya kasi, di ba, halos same lang naman. Tapos bumabalik lang din ulit. Parang nag-glitch lang saglit. Kaya pag nakakita daw ng ganyan. Di ba yung sa'yo nawala? So, pwede na nag-reset. Oo, nag-glitch lang siya. Hindi rin niya alam na napunta pala siya sa ibang universe. Tapos naglalakad lang siya. Doon sa point of view niya, nandun pa siya. Pero doon sa universe mo, wala na siya. Kasi nag-glitch lang saglit. Yung mga ganun Kaya sobrang daming pintuan na nabubuksan ng doppelganger. Kasi bukod sa supernatural, yun nga, pwede rin siyang multiverse na theory. Kasi ang weird nun sipin mo. As in, kawangis mo. Pwede ka mukha pero yung mismong ikaw, sobrang nun, nakakatakot. Yun nga, lalo na pag nakita mo pa yung sarili mo, di ba? Kasi sa horror nga, sabi, sign of, yun death, incoming death. Yan ang sabi. Mas maganda yung sa science, pero pwede mong tanongin kung anong buhay niya dun sa universe niya. Pero parang rin daw parang scientifically bawal din daw kayo mag-meet Parang kumbaga sa mathematics, yung kayo, parallel. Ang galing, no? Nag-glitch lang talaga ba daw minsan, parang yan. Well, parang din, yun yung sa Avengers, yung timeline, the sacred timeline. So, yun, galing siyang parallel universe, gano'n? Ano yan? Sorry? Galing siyang parallel universe, yung isang theory. Tapos nag-glitch. Nakita mo yung sarili mo. Parang ganun. Pero dapat nga daw di mo makikita yung sarili mo. Parang never daw mangyayari yun. Kasi nga, siya. Contact. Hindi kayo, bawal kayo magkaroon ng contact. So, ibang tao talaga yung makakita, ibang tao lang yung makakita. Tapos kaya parang yun yung mga paliwanag sa mga biglang nawawala. Kunwari may nakita kang tumawid. Yung kwentong-kwento ni Z, tapos pag silip niya wala na. Kasi nga parang nag-glitch lang saglit yung yung other universe, sabi. Yun ang doon. Mas hindi siya nakakatakot, pero interesting ang galing ng nakaisip. Nasa kilabot din pag nangyari sa'yo. Pero hindi mo na mukhaan yun Kasi parang random na lalaki lang. Kasi, may nabalita ka bang namatay nun? Ha? May nabalita ka ba namatay nung after? Wala. Wala. Pero, parang ang bilis lang kasi niyang maglakad. Parang gano'n lang yung nangyari. So, nakatawid siya agad dun sa bintana to the wall. Tapos wala nang lumabas dun sa kabilang bintana. Ayun. So nun. Pero, ang kasi dun, kaya mo siya na-notice kasi ina-anticipate mo di ba? Na dapat ganun yun parang classic na tao ka lang naman Kumbaga, hindi mo kailangan i-predict, pero dahil nga may nakita ka ng dumaan, dapat lalabas siya doon. Yes. 'Di ba? Parang ganun. Ganun yun kaya baka either nag-glitch lang or entity talaga yun na doppelganger. Lupit, no? Puisipin mo. Hindi ko alam yung Tagalog term ng doppelganger, pero alam ko meron Pero, yan.
Yan ang ano niya. Hindi ko alam din. Nakakatakot nga yung ano. Pero nakakatakot kasi yung mamamatay. Kasi kung kunwari kakilala mo, parang paano mo sasabihin sa kanya kung kunwari legit yung ganun. Sabi ko, pre, nakita kita. Pero alam ko, nasa work ka ngayon eh. Parang, syempre, di ba? Oo, nakakatakot yun. Pati yung tropa mo, kakabahan na. Tapos, kunwari, hindi mo naman sabihin. Tapos may nangyari nga. Parang makakonsensya ka naman. Wala, baka napigilan ko yung ano, kung ano. The curse ganun, no? Parang nakakatakot kasi na pagkakilala mo. Pero kasi kung hindi mo kakilala, well, hindi mo malalaman na doppelganger pala pag hindi mo kakilala. Pero, ayun nga. Mga ganyan. Yun yung sabi-sabi dyan sa ano. Mga doppelganger types. Si Tito G ba? Doppelganger. Hindi sa akin yung nakakatakot yung latest lang na nakwento ng pinsan ni ano. Ni Maring Liza. Babae siya. Nang babae siya? Ano? Babae yung nagkwento. Babae yung pinsan niya. Babae yung pinsan niya. Sorry. Tawag dito. Natutulog daw siya noon. Tapos, para siyang nagising sa panaginip niya. Tapos nakikita niya yung katawan niya na binabalibag daw ng maitim na something. Parang smoke. Parang binabalibag siya sa pader. Napapanood niya. Tapos nakikita niya yung katabi niya. Kasi yung asawa niya kasi kasama niya din doon. Yung asawa niya tulog sa tabi niya. Tapos parang binabalibag daw siyang ganun. Then, ang ginawa daw nung nagising siya, yung lalagyan ng asin ba? Yung sa tubig. Pag mabilis daw siyang ma-dissolve, ibig sabihin daw is may something dun sa lugar. May dark energy or... Kumbaga, hindi niya kasalanan ng lugar. No, parang ganun. Kasi yung lugar na yon is parang boarding house. Somewhere sa sa Mandaluyong yun eh. Nento niya. Tapos yun daw. Nilagyan ng asin ng sa may bandang pinto. Tapos mabilis na na-dissolve. Parang, hindi naman mainit yung tubig, pero na-dissolve siya ng mabilis. At edi ang assumption, yung lugar ang yung lugar ang pero ang hirap daw kasi parang binabalibog daw siya, buti nga nagising daw siya. Oo, kasi yan eh, pagka yung familiar ba kayo sa yung lucid dream? Yung kaya mong kumontrol ng panaginip. Di ba kaya mo yun, pre? Nakwento mo sa akin dati. Oo. Yun nga. Ano ba lucid dream? Oo. Hindi, kasi iba pa yun sa out-of-body experience eh. Technically, ang lucid dream parang living your dream yun eh. Ang nangyayari kasi dyan, pag naglo-lucid dream ka, in control ka talaga. Kaya mo kung anong gusto mo mong panaginip. Kahit may kapangyarihan ka, ganon. Tapos parang reality talaga siya. Pagka naglo-lucid dream ka na. Kaso kasi, ang problema dyan, pwede ka ring matrap. Kasi nga, para talagang ikaw yung nandun eh. Pag pag na-lost ka dun sa dream versus reality na Oo. Tapos, ang nangyayari kasi, parang Inception, yung dreams over dreams. Nangyayari kasi siya sa akin, dahil tonto ako dati pag kasi hindi mo yun, pag sobrang promo na siguro, kaya mo na siya i-induce araw-araw. Pero pag hindi ka, kasi kaya mo lang, tsambahan lang, pagka this night, lucid dream, edi nice. Kasi, parang kaya mo talaga kahit kung ano mang fantasy nyo, kaya natin gawin yun dun. Ayan. So, ang nangyari sa akin isang beses, naglo-lucid dream ako. Tapos, syempre yung typical kung anong may powers diba? And shit. Biglang, parang nakorap yung panaginip ko. Anong nakorap? In what sense? Hindi ko na siya makontrol, tapos parang dumilim. Baka matatrap ka na nun bigla. Yun nga, parang pagka, syempre, di ba syempre parang pag dumilim, mag-a-adapt yung mata mo. So, nung nag-adapt na, bigla pala ako nasa isang room na color red. Red yung walls. Tapos classic lang na red walls, tapos may isang pintuan lang. Tapos, ang weird nga, kasi tinatry kong kontrolin tapos,
normally na kasi nangyayari sa akin yan. Minsan nga, may mga entity ako nakikita. May nakikita akong Baphomet. Pag demonyo. Pag ganun, hindi, kaya mo i-outmaneuver yung mga ganun eh. Kunwari, mag-iisip ka ng ang pinakamalakas na stimulant, is Last Nibog, ganyan. Pag kaya mo counterin yun, kunwari, mag-iisip ka ng Lastful. Last. Or mag-isip ka ng pain. Kunwari, mahulog ka sa building, ganun. Para ma-counter mo yung pagka natatakot ka na. Pero nung that time na nasa loob ako ng Red Room, di ko ma-counter kahit anong isipin ko. Grabe, baka nawala yung control ko. Sabi ko, wala, hindi na ako in control. Basta ang creepy na ng... Tapos pagbukas ko ng pinto, tubig. Parang yung room, nasa gitna ng tubig. Parang sa ocean ka, ganun. Ganun. Ang weird talaga. Tapos parang classic na may bagyo doon, umaalon ng malakas. Pero doon sa room, hindi umaalon. Sa labas lang. Parang Alice no? Sa Alice in Wonderland. Alice in Borderland. Ang weirdo nga nito. Ano pa ito eh? Ano pa ako nito? Tawag nito, college. Tapos, edi sinarado ko na kasi parang baka mahulog ako ganun. Parang inobserve ko muna yung tapos parang may mga painting pero hindi ko na ma-memory ko ano yung mga nakaano doon sa painting eh. Tapos nakawala. Ayun na nga, ina-attempt ko ulit. Tapos na-attempt ko, parang tinry ko physically igalaw yung katawan ko. Parang hinawakan ko yung ulo ko. Nung na-touch ko yung ulo ko, doon ko na na-feel na kaya ko na bumalik sa parang sa katawan ko. So, nung naisip ko na na-touch ko yung ulo ko, bumalik na ako, di ba? Nasa kwarto ko na ako. Sumisigaw ako, pre, walang tunog. Pucha. Pre, sigaw ng sigaw nga. Tinatawag ko yung nanay ko. Yan totoong buhay na yan. Or dreaming ka pa rin nun. Yung pala, dream pa siya. Ayun yung So, nag-dream ako na nananaginip ako. Sabi ko, ano ba to? Tapos nakatakot yun. Di na ko na. Na-over. Infinite na yung Dahil wala na ako dun sa room. Ko na. Madali na ako naka-out din dun sa dream na nananaginip ako. Tapos, pag gising ko nun, siyempre, hawak mo na cellphone, matik eh. Ang oras nun is 3:20 AM. Di ko makalimutan yan eh. Devil's Hour, pre. Hindi ako masyado naniniwala dun sa Devil's Hour kasi ang gabi tayo eh, basic na yun eh. Pero yung moment na yun, hindi ko lang makakalimutan kasi Sony pa cellphone ko nun eh, 3:20 AM yun. Tapos hindi na ako natulog, nantay ko na mag-umaga kasi takot ako nun. Parang mula nun, kahit may lucid dream ako, hindi ko na masyadong ine-enjoy. Kumbaga, ano ka tutulog nun nung nagising ka ng 3 o'clock? Mga classic na college lang pre, alas 12 siguro, o alas 11, gano'n. College na di ba parang wala pang isang oras pero yung panaginip na parang ang tagal-tagal. Hindi, may sobrang deep na yung Pero, masaya kasi talaga mag-lucid dream kung, for sure, minsan natatry nyo siya eh. May mga free trial yan minsan eh. May mga panaginip kayo na kaya nyo kontrolin. Pero kaya nyo din siya i-induce kung trip nyo lang. Ang usually gagawin mo dyan is, pag nanaginip ka, kailangan mo siya ikwento, isulat mo. Sa notes, or gusto mo sa cellphone mo. Kasi matik nakakalimutan mo yung panaginip eh, di ba? Ang galing nga nun eh. Sa utak mo siya nangyari pero nakakalimutan mo. Kaya dapat paggising mo, isulat mo na siya agad or sa cellphone mo sa notes, ganyan. Tapos pag ginagawa mo na yan araw-araw, ma-moment ka na kaya mo na talagang kumontrol. Tapos yun nga, hindi mo na rin makakalimutan yung panaginip mo. Kung gusto nyo lang. Pre, ang dalas kong makaalala ng panaginip. Tapos ang tagal bago ko makalimutan na tipong weeks. Ayun, baka meron kang baka may potential ka, may potential kang mag-lucid dream. Try mo isulat, tapos lagyan mo ng date. Tapos alam niyo yung funny thing doon. Kapag naalala ko na kapag parang aware na akong nananaginip ako, in just a few minutes or seconds, gigising na ako. Ibig sabihin magigising na ako.
Ganun parang naging alarm clock mo. Oo, pero yung panaginip parang antagal na niya. Parang antagal yung eksena, parang gano'n. Minsan ang dami nang nangyari. Alam mo yun, yung sa isang araw, pwedeng isang araw nga. As in, talagang naaalala ko, not always, pero ang dami ng times, kumbaga, sa buhay ko. Like, one example, nakwento ko to kay Muriel, 2 weeks ago lang to. Alam niyo naman na yung si father ko, di ba, nag-pass away. So, as in, tandang-tanda ko na nito, one day, nandito ako sa Ilocos, tapos, nandun kami dun sa, anong tawag ito? Sa Campo Santo, kung saan nakadibing si Papa. Tapos parang tinatawag ko si Mama na, punta tayo sa sementeryo. Parang tinatawag ko si Mama na, punta tayo dito kay Papa, parang gano'n. Parang si Mama ayaw niyang pumunta kasi parang, yun nga, mabigat pa sa loob niya, mabigat pa. Tapos, yun. Tapos, alam niyo, after a few seconds dun sa panaginip, nagising ako umiyak. Mga ganon. So, tapos yung buong eksena na yun, natatandaan ko. Hanggang ngayon, natatandaan ko pa. Nakwento mo nga. Nakwento ko ba yan? Hindi, ngayon. Kumbaga, naramdaman mo, nakwento mo ngayon. That's just one example. Pero madami pa. Kumbaga, 80% ng dreams mo naaalala mo? Naman 80%. Like, for example, kung 365 nights ka natutulog in a year, di ba? Hindi naman like 300 of those nights. Hindi ka naman lagi may panaginip din, di ba? Ano siya eh? That's daily ka. That's a good point. Hindi ako sure doon. Pero that's a good point. Pero hindi talaga. Pagkabata ka na yung kaya mo na talagang managinip. Kasi ako nung naglo-lucid dream ako, kaya ko parang episode na yung kwento ko nun eh. Kala mo anime eh. Kumbaga, may series ka na. Kumbaga matutuloy ko yung kung ano yung nangyari nung kahapon. Matutuloy ko yung sa panaginip ko ulit. Kaya nga nakakatuwa, syempre parang may nakabili ka na ng sariling mundo nun. Parang may sarili kang may sarili kang episode sa ibang lugar. Pero yun nga pero di na masyado. Di ko na masyado ina-abuse yung panaginip na tipong yun nga yung buong araw. Ay, araw-araw may episode ka. Hindi na. Pagka naglo-lucid dream ako, wala na, ina-enjoy ko na lang. Hanggang magising na lang. Di ba totoo yung pagbusog ka? Ay, hindi ko alam. Bago ako matulog, pagbusog daw. Pero legit yung kay Z. Gift yun, pre, yung naaalala mo talaga. Galing. Kasi ako, matagal ko bago na gawa yun eh. Nung bata ako. Parang piniforce ko yun eh. Pero all this time, ang alam ko parang it happens to all people eh. Hindi ba nangyayari sa lahat ng tao? I-search mo, parang yun nga yung typical na scenario eh. Pag nanaginip ka, nakakalimutan mo agad eh. Ako, ganun ako eh. Ako, nag-training lang ako, kaya naalala ko na eh. Sa'yo, akala mo natural na eh. Legit gift. It's a gift. Sa akin, parang kapag natatandaan ko siya, parang normal na lang sa kanya. Natatandaan ko na naman, parang ganun. Ako na, si Tito J, naalala mo ba? Ako alam ko may times na naginip ako, pero hindi ko natanda yung mga kwento. Panaginip, di ba? Yun nga yung normal. Alam mo na, you know it happened, pero di mo alam ano nangyari. Pero lang kung nagmarka talaga yung panaginip. Pag mga bangungot. Pero yung mga panaginip na yung parang walang kwenta. Gift nga yan, try mo Hindi kasi ang next na ng lucid dream is yung out-of-body experience na yun. Yun kasi... Never pa ako nag-out of body. Ako, ayoko rin i-try. Parang mga sleepwalker. Ang hirap nun, astral Astral projection. Kasi baka may pumalit sa katawan ko, natakot ako eh. Direction, pre. Kasi yun nga yung sinasabi nila eh, na kapag nagkakaroon ka daw ng astral tawag nito, episode, kapag may nakaunang ibang kaluluwa daw sa katawan mo, yung original na wala na, mas taka na sa astral world. Hindi kaya naman nun talaga. Yun na kasing sunod nun, pero pag kaya mo naglo-lucid dream ka na kaya mo na astral walk kapag hindi ka naman umabot sa ganun. Baka astral walk na sa'yo. Si Z, feeling ko kaya niya kasi natural born yung talent niya, pre. Ang lupit niya. Tinapa si Vito, hindi niya rin naalala yung panaginip niya. Siya, pre? It's a fit. Depende.
panaginip na natatandaan na after matagal ko pa bago makalimutan. Tapos kung there are some things din na na nakakatakot, pero kaya kong parang piliting gisingin yung sarili ko. Hindi yun nga. Pag mga ganun. May mga times na gano'n. Pero, yun nga, hindi siya araw-araw eh. So, hindi ko kayang kontrolin kung ano yung mapapanaginipan ko. Hindi katulad nung sa'yo. Pero, yun nga, never ko rin naman trinay na diktahan, kumbaga. Yun nga. Pero, pagka pwede mo rin namang itry na kontrolin lang. Kaya mo yun. Kasi naaalala mo na eh. Yun ang first step. Nakakatakot. Parang nakakatakot. Huwag ka lang masyado mag-deep dive. Kasi para na siyang, isipin mo, kung gagamitin mo siya sa tama, para pwede ka mag-review kahit tulog ka eh. Parang ganon. Kaya mo mag-gain ng learning. Ang galing nga ni B eh. Di ba yung kwento mo nga sa akin? Parang ang God mode, pre. Ganun talaga. Oo, technically. Pero dream lang kasi yun eh. Parang gumawa ka na sa sarili mong reality. Kaso, nung nalaman ko nga na parang pwede ma-invade yung doon ako natakot eh. Actually, yun. Bukod sa, yun lang pinaniniwala ako sa supernatural na 100% eh. Yung lucid yung dreams na yan. Kasi nga, first hand ko siya na-experience. Tapos nakakatuwa na si Z. Na natural. Inborn pala, kumbaga sa Kasi The Chosen One. Kasi tanong mo si Mrs. Bo kung kaya niya maalala yung panaginip niya. At least 80% of the time ng panaginip niya. Sobrang medyo ang baba. Natatandaan mo ba raw yung mga panaginip mo? Natatandaan din daw niya yung ibang mga iba eh. Ako yung iba din. Hindi pwede lahat. mapili lang, pero yung sabi mo na halos lahat, mahirap. Yun nga, parang may percentage. Kunwari, 80% ng mo. Kunwari, kung nanaginip siya kanina, naalala niya ba? Yun yung eh. Pero paano, ito lang kasi tanong ko doon eh, paano mo malalaman kung nanaginip ka o hindi, di ba? Yun nga, ganun nga yung typical, pre. Maaalala mo na nanaginip ka, hindi mo lang alam kung ano. Diba pa? Okay. Yun yung normal. Yun yung sa typical na tao, parang, di ba, yung paggising mo, yun, naalala mo pa eh. Tapos mamaya niyan, makakalimutan mo na yung pinaka mga specific na details, tas hanggang pati yung summary, di mo na rin kaya. Pero may mga certain talaga na tumatatak. Like, kunwari, yun, yung emotionally attached ka, like yung sa dad mo, ganun. Meron kasing emotion talaga na Pero pag yung, kunwari, mga dream na sobrang random, makakalimutan mo yun eh. Pag yung typical ka lang. Pero pag yung meron kang mga emotional attachment, yun mahirap makalimutan, kaya tumatatak siya. Kaya... Gets ko na yung sinasabi mong yung mga panaginip na, oo, alam mong nanaginip ka pero hindi mo lang alam. Parang may nalalong ganyan eh, parang nanaginip ako. Never pa naman naisip kasi sumakay ako sa jeep. Something unique eh. Pero unique yun lang. Pag try mo i-google. Sa jeep yung panaginip. So yun lang yung panaginip mo, no? Hindi mo na maalala saan na pumunta. Hindi mo na lang. Panaginip ako na sa jeep ako. Alam mo bakit? Parang ganun. Ganun yung typical. Tapos kasama mo pa si ganito, ganyan. Tama daw kami sa jeep eh. Ang amazing ng ng brain. Pinagtitripan ka rin. Iba na detalye. Pag yung kaya mo magdetalye, yun talaga sobrang yun. Freak of nature na para si Yanis. Pwede kang maging NBA player sa panaginip world. Hindi kaya yun pre. Papataasin mo yung vertical mo, basic lang yun pre. Yung talon mo. Gusto ko maging Minsan may gano'n akong panaginip. Albularyo sa panaginip. Mag-practice ng dark arts. Hindi kasi isipin mo, pag naglo-lucid dream ka tas naaalala mo, yun nga parang pwede kang mag-aral ng panibagong something habang nananaginip ka eh. Di ba para siyang cheat code? Kung isipin mo. Ang galing nga.
Parang ibang mundo ko yun. Pero tulog ka, yung physical body mo in rest, tas yung brain mo learning something new. Parang ano yun, pre. 24 hours kang Re-review ko yun. Nag-grow. Lupit. Nag-aaral. Maganda sana ko yung panaginip na parang fortune telling din. Oo, yun yung pag nanaginip kayo ng numero, itaya na natin yan. Pero alam mo, never pa ako nanaginip ng numero. Ako din. Ako din eh. Kung nanaginip ako, itataya ako eh. Meron yung mga may mga meaning daw. Parang may equivalent yung panaginip mo sa numbers. Tayo na panaginipan mo. Meron yung mga snake, ganyan. Pag nanaginip ka ng snake, sign daw siya ng pera. Babae yung... Pera ba yung snake? So, controlling ko yung panaginip ko sa sunod na hindi, syempre, induce na yun eh. Pag yung randomly pumasok, ay, may nanaginip ako nun pera. Tapos meron... ako nun eh. Tawa. Nagkapera. Binigyan ka ng baon. Nagka-bonus tayo eh. Nagka-bonus. Hindi, pero yung... Sorry. Nakuha nyo na ba? Oo, nakuha na. Congrats. Yeah. May isa pa na naalala ko pag yung nanaginip ka ng nabunutan ka ng ngipin. Or natanggal yung... Ayaw nga, may mamamatay daw. Sabi may mamamatay nga to. Yun yung mga sabi na pag napanaginipan mo. Pero may mga ganun din akong panaginip. Yung lumuluwag yung ngipin mo tapos ikaw magbubunot. Mga ganun. Yun, may either aksidente or death daw yun eh, pag ganun. So far, wala naman. Masamang mangyayari. Oo. Masamang naginip. Hello? Hindi na naman Hello? Dreams. Kasi pag control mo yung dreams mo, wala na yun. Nispamin mo na yung ahas, no? Mapanaginipan mo. Araw-araw sawa. Magka random pumasok. Yun daw yung sign daw yun. Solid na hindi pre. The goat of lucid dreams. Pero, yun nga, sabi mo nga, never ko na maisip na parang merong never ko naman naisip na na parang something unique, something kasi akala ko at some point, alam mo yun, ibang tao maaalala rin nila yung mga panaginip nila. Pero yun nga, for a long time, ang akala ko lang unique sa akin is exactly kumbaga, every detail ng panaginip ko natatandaan. Parang yun lang yung akala kong na sa akin. Pero pati yung pagtanda ng panaginip is unique din. Unique yan kasi parang normally sa mga kilala ko, hindi nga natin nila naaalala. Naalala lang nila yung general na nangyari. Pero yun nga, kaya kay Tito G, alam niya lang na sumakay sa jeep. Pero hindi niya na alam saan pumunta. Hindi mo rin alam saan kagaling mga ganun. Shit, bro. Specific scenario lang yun lang na natandaan mo. Pero alam mo nung tulog ka, mahaba yun eh. Lang ganun. Pero if ever, may na-try nyo na ba yung panaginip nyo nangyari? Parang deja vu ganun. Meron naman. Yung parang mapapasip ko, parang nangyari na to, di ba? May mga ganun ako episodes. Kasi parang doppelganger din yun eh, yung deja vu. Yung parang paliwanag nila. Yun nga, meron ding pang supernatural, meron ding pang multiverse. Na baka, kaya nagde-deja vu kasi ang naka-experience talaga niyan, yung other self mo. Wow. Sabi. Kaya parang, parang nangyari na to. Pagka supernatural naman, daw, para daw naging time traveler na. May parang nag-a-adjust, parang may nag-adjust daw ng oras, kaya parang umulit. Alam mo yun, yung sa mga typical na
movies na binabalik, ganyan. Kaya parang tingin mo nangyari na. Kala mo nag-time travel, yan. Weird stuff. Weird stuff talaga. So, ayun. May kwento pa ba kayo? Grabe. Hanggang kwento na lang. Para mas marami pa tayong tawa kaysa takot eh. Oo nga eh. Yung ganun sabihin ko, Halloween special pero tawa tayo ng tawa. Okay, kasi parang it goes to show kung anong stand natin, di ba? Sa pagdating sa supernatural in general. Kumbaga, may serious, merong... May serious din naman. May serious din naman. Si Vito nga, kinilabutan nga tayo eh, di ba? Ayaw na lumingon sa likod ni Vito eh. ayaw na tumingin sa bintana, sa salamin. Salamin. So, mamaya ba magtututbrush ka, Beats? Hindi na magtututbrushan ngayon, pre. Yuko ka na lang, magtututbrush ka. Na-ready na yan, susulat niyan yung panaginip niya mamaya eh. Yung panaginip niya na may salamin pa rin. Naku, baka yun yung mapanaginipan mo pa rin. Ang mahiwagang salamin. Kaya pala hilig mo sabihin. Pag yun yung napanaginipan mo, men. So, ayan guys. Kung wala na kayong kwento, pwede na tayo magpaalam. Tapos ng lunch break natin. Tapos na lunch break. Nabusog tayo pero sa kwento. Until next time, mga tito. Drop your comments pag yung mga kwento nyo rin para baka pwede namin ma-feature yan. Suportahan nyo kami. Mag-subscribe ka na at maging bahagi ng aming community. This has been Pantry Talks, kung saan ang kwento namin ay pwedeng kwento mo rin.